Cola. RC Cola, dun sa kanilang huling laro ay nagkaroon ng 28 team errors overall. Wow. That's simply too much, especially when you're playing against an undefeated team. Actually, pareho naman silang wala pang talo nung sila'y magharap last June 8. Meron pang 4 na sunod na laro ng RC Cola sa kanilang listahan ng mga lalabanan. So, as you go along the elimination round, you have 7 teams. What you want is to solidify that spot. And in this first set, these two ball clubs are really on track to get that number 2. Sapagkat tabla po tayo, 1-all. You always want to be in the upper half. Ayaw mo na nandun ka sa dulo, ayaw mo na ikaw ay naghahabol. Lalong-lalo na itong Generica Army ay gumalaw na. Yes, yes. From a 0-2 start. The reigning champs. Yes, suddenly ang Generica Army ay nasa 2-2 win-loss card. Oo, nasa bandang dulo pa pero alam mo na nabuhay na yung kanilang wisyo. We've seen a lot of teams, Coach Ronnie, as AirAsia scores their second point. Starting poorly, but once they get their groove, you're talking about the Army, the Lady Troopers. Oh, you do not question the spirit of a champion. And they continue to be the barometer of our 6 other teams here in our conference. At naniniwala tayo na kung si Tina Salak ay patuloy na makakapaglaro para sa punan ng Generica Army, then things are bound to go on the rise. Oh, yes. Oh, sa yes. orange shirt. The wrap shot, pinakawalan doon ni Case. Eto na. Tuloy pa rin ang ating rally, mga kaibigan. Let's see. Flying Spikers will score their third point. Panay Mercado scoring her first point. 3-1 talaan para dito sa AirAsia. Stephanie Mercado had 12 points in their last game. 11 points coming off attack. That's 11 of 53 for Stephanie Mercado. At meron din siyang isang puntos galing sa isang service ace. Service is good. Akala ko good. Yung pala mahaba. Lumabas sa ating end line. So that's a 3-point for the Raiders. Our score 3-2 still in favor of AirAsia. Alam mo, kasamang Chiki, matagal ko nang pinapanood si Abby Maraño. But yes, this is the first time for me to see her up close. And I see her built like a real athlete. Kita mo, malakas. Solid. Lean. Oo. Fit na fit. I have to agree with you. First time ko siyang makikita live. Oh, you should see her in action. No, baka ano pa, may pinapagpag pang lamig, alam mo, dahil tagulan na nga. Bilis, bilis pumasok ng tagulan. The last 2 nights at least, yung buhos, yung downpour sa gabi. Kanina, tanghali, bumuhos. That was a good downpour last night. Malamig. Kanina hindi, nakakatakot. Akala ko hindi ako aabot. 3-all. Kaya Marte ka ba? Nagdala ako ng sakyan just to be sure. Meantime, ito, RC Cola, they grab the lead, Coach Ronnie, 4-3. Yung unang dalawang laro ng koponan ng RC Cola, or rather ng AirAsia, ang mga tinalo nilang mga koponan na yung koponan ng Cagayan at Signal. 2 teams that are right now in the bottom of the team standings. But for AirAsia to be able to rise from where they are right now and sustain their good run, kailangan talunin nila yung mga teams in the upper half. The big ones, as Cases finds an open zone of 5 at the corner, giving RC Cola 2-point lead, 5-3. Joy Cases was contained to only 8 points. Make that 6 points sa kanilang huling laro. She was only 5 of 24. That's barely 20% in terms of success rate sa kanyang attack points. Isang service error kanina para sa red shirt. Ngayon naman, isang service error din galing dito kay Michael Ortiz. Quits na. Oo, at sa RC Air Force, kung kaya dikit pa rin tayo, pero lamang pa rin ang RC at 5, service 4. And 5-4 rather. And on deck to serve, Abby Maraño. Yung sinabi mo, Coach Roy, na ngayon mo na nakita in action, matutuwa ka dito sa manlalarong ito. Lagi ko siyang napapanood on TV. Pero yung live, yung gantong kaharap natin na ilang feet na ang layo, you're gonna like the way she plays. I've always followed her career in the UAAP and I've seen how she competes. The ups and downs of Abby Maraño, and the story continues for this young lady. The journey, diba? Maganda. Indeed. We are tied at 5. Raiders behind Yonko. They will score their 6th point and they're up kontra dito sa AirAsia. Height comparison favors RC Air Force, and let's see if they will be able to use that to the hilt. Yari Yonko led the way in scoring for them, but only with 8 points. But this time against 2 blockers, Yari gets that advantage versus that 2-man wall. Sabi ni Yari, yayariin ko yung 8 ko. Oh. I have to score more than that. You mentioned that top of the coverage, you cannot just be in single digit. Di pwede. We were discussing Big D scoring in the 20s all the time.
91 points for Hurricane Dindi. Di ba 30 mahigit nung una? Alam ko, total niya 91 eh. 23 yung last game niya. Yes. If I'm not mistaken, 24 yata yung pangalawa. Parang ganyan. Grabe, no? In the mid-20s. And she is up against the top players in the country. But at 6'2", Oo. he is forced to be reckoned with. She is head and shoulders above the rest of the competition. Caballero, na-depensahan yung kanyang atake. Here we go. Flying spikers. Gustillo with a dig. From the back. Maranyo was there. Great floor defense. Subok naman sila at Cruz giving AirAsia 1-point lead, 7-6. And P-Square delivering the 7-point para dito sa AirAsia. They want to take off well. Sabi nga natin, they had turbulence in their last game, probably from tailwinds, from headwinds. But whatever it is, right now they want to reach that end of flight with a win. Laban dito sa RC Air Force. That's wild. Wild indeed. And AirAsia, they grab a 2-point lead as we go to our first technical timeout. Our score, 8-6. With a family-sized connection of PLDT Home DSL, ang numero 1 home broadband. Caballejo on the attack. Lamang po dito ang AirAsia. 8 laban sa East. Down the line. It's good. Check ball. Check ball for RC Cola. So nakakuha ng punto dito ang AirAsia. 2 points for Panay Mercado here in the first set so far. And let's see if RC Cola will bring out better net defense because right now ang AirAsia atake ng atake. Kanina kinuwento natin ang journey nitong si Abby Maranyo, but you cannot discount the fact that the pioneers started it all. Yes. Ladies such as Nick Laborte, Nene Bautista, Yung mga Venus nauna. Bernal. Yung mga nauna. Venus Bernal. Oo. Yan yung mga mabibigat. Yung mga kilalang pangalan. The butterfly. I've seen her play in other leagues and she hasn't lost that touch. Of course. 9-7. Lamang pa rin po dito ang AirAsia. Here we go. They tried to get a 3-point lead. With adjustment coming from Esperanza. Uy! Yari Yonko has been very aggressive, but she has not been that efficient in terms of success rate sa kanyang mga palo. Minsan nang gigigil ka pag alam mong lamang na lamang ka in terms of height. But first things first, you have to get that ball over the net. It's getting it over versus Gigil. Ayan naman po. AirAsia, they're up 10-7. Net violation. Net violation. So that point will go to RC Cola. Yun, tumama 8 ang RC Cola. It's 8 serving 10 on deck to serve is De Ramos. Flying spikers down the line again. And they regain the 3-point lead that they had earlier. Coach Ramil is truly standing along the sideline. Perhaps trying to manage by remote control itong tinatakbo nila. He has been the pilot of this plane from day one. Day one saw them landing well in 2 safety spots before experiencing that major turbulence sa kanilang huling pagkatalo kontra sa Generico Army. Maalog yung flight nila at hindi nakarating. Drop shot. Here we go at the net. Tuloy pa rin. AirAsia, they're up by 3. Chance here for RC Cola to decrease the lead. Caballejo going to the back. Zone 1 was open. They were extra hard at the net talking about AirAsia. Red shirts in their last game. 7 blocks compared to the 10 successful blocks para sa koponan ng Generico Army. And this is a tall unit talking about RC Air Force. Ang hahaba nga eh. But so far, hindi pa nagiging pabor sa kanila yan. Tingnan natin. Cases. On the other side, the flying spikers. Malakas ang pagkakapalo. Nicha. So didikit dito ang RC Cola. 10. Serving 11. They had success going down the line, but this time Chuck Cruz going cross court. Another attack error happening para dito sa AirAsia. Buhay ang bola. AirAsia going soft on that one. Buhay pa rin ang bola. Cases is tipping it over. Cha again. Cases once more. Oh!
At Laborte, nakita niya, in-acknowledge yung kanyang pagkakamali. Miscommunication between Laborte and Panay Mercado. But you have to give it to the floor defense of RC Cola, scrambling, rotating, converting, and scoring. And more importantly, tying this match at 11-all here in the first. Who will take the lead? We'll find out. And immediately, Cruz gives back the lead to the Flying Spikers. A high percentage attempt coming from Chuck Cruz. Going for that drop, pushing them once again in the driver's seat on top by 1. Mika and Speranza on deck to serve for Air H's Discs. They are up 12-11. This is set number 1 for your PSL All-Filipino Conference. Good serve coming from Esperanza. Cases. Ganda naman ang pagkakatanggap dito ng Air Asia. Siya again ay mababa. Hindi lumampas. Not over para kay Chuck Cruz. Second attack error of this set for Chuck Cruz. Let's take a look at the error count. Definitely mas marami dito ang red shirts. Kanina lamang sila 11-7. Ngayon nakabalik na itong kupunan ng RC Cola at tayo dikdikan na rito sa ating unang set at 12-all. Rhea Di Maculangan on deck to serve for the Air Force Raiders. Chance for RC Cola to grab the lead. Cases, nadepensahan. She will try again. This time around, she succeeds. Oh, she found the gap. Definitely impressive. Maranyo and Laborte were there to cover with their umbrella. Pero si Joy Cases, pagpag lang, ayos lang ng buhok. Hindi na tinag, ano? Oo, dahil ayos na ayos ang palo rito ni Joy Cases. Was limited to only 6 points in their last loss. On the first defense, kung mahina-hina ang loob mo, Wala na, sa kabila mo na ibabato. oo, what she did was she gave it back. Change spot. Another drop coming from Maranyo. Cases again. Nag-iinit na itong si Joy Cases as RC Cola grabs a 2-point lead, 14-12. Not that give a perfect send dito kay Melissa Gohing after that hustle play na hindi niya inabot. You have Castillo as the libero para dito sa RC Cola. Melissa Gohing, one of the more popular names in terms of liberos para naman dito sa red shirts ng Eurasia. Di Maculangan pa rin po on deck to serve for RC Cola. They're up 14-12. Free ball. Cases. Oh, mainit si Joy Cases, coach. She gives RC Cola a 3-point lead. Kung tag-ulan, sabi ng Pag-asa, tag-init naman ang palo rito ni Joy Cases. And once again, Rhea Di Maculangan locating a very hot teammate. Down by 4, now on top by 3 at 15-12 here in the first. Let's try to listen in on Coach Emil. Simple gagawin eh. Ha? 11 to 17. Running ka dito, Abi, bigyan mo ng 3 libre ka. Dito ka na nag-quick. Ganun kasimple lang. Wala, may receipt tayo. Bakit hindi tayo i-technique na ganyan? Gusto nyo, dulo. Ganun lang kasimple. Bakit pag hindi na pa-price, dito ka na pumalo. Okay, ganun lang kasimple. Sige. Pag pumalo-palo, baling out, walang natobet na. Okay. Hey! Kalmado pa ang boses ni Coach Ramil. Oh, I've seen him in action for so long already. At alam kung kailan didiin, alam kung kailan itataas ang boses. Napakahusay manalo, marunong manalo in all levels. At nakakatuwa itong ganitong klaseng liga kasamang Chiki because this will definitely be the pool para sa ating coming national team. Oh yes. Which was represented recently. Matagal na po tayo hindi nakakapaglaro sa Southeast Asian Games and we really will be very happy if we find a team that will represent our country. Pero ito, Chiki, 16-12 para sa RC Cola. Home DSL, the #1 home broadband. RC Cola Air Force Raiders are up 16-12 after the second technical timeout. Di Maculangan pa rin ang nag-serve for the ladies in white, and it's Abby finding the line at the end. Abby Maranyo is a 2-time UA80 MVP. Coach Ramil de Jesus has won 8 UA80 titles. Dami na. Oo. At nagpanghagip yung kanilang panahon, nagpang-abot sila rin eh. 8 eh. Ito coach, nagpang-abot sa atin to. Sana, sa edad. Carla Agua, what do you have? Thanks guys, pinag-aralan namin sila
Carla, those were the words of Caballero before the game. Expecting to make adjustments during the game, coach made sure to remind his team to focus on their defense and their coverage. They need to use their previous loss as a lesson to better their attack and defend against the open spikers of AirAsia. If there is no room for overconfidence, there should be no room for easy points as well. Back to you guys. Maraming salamat sa iyo, Paano mo Carla. sasabihin inabot mo si Carla? Eh, inabot mo ang pasukan, Agosto na. Hindi, inabot ko Dati sa... Hunyo ka pa eh. Inabot ko sa Inabot mo television. K-12? K+12? Hindi. Oo. Hindi nga eh. Oo. Inabot ko yun, may prep pa. Hindi na niya alam yun. Preschool lang ngayon. Pero ito, tinan mo, inaabot na dito ang AirAsia, ang RC Cola. Yan ang gusto ng RC Cola. Sapagkat apat na lang. Pero coming from that report of Carla, Coach Ronnie, sabi ni Caballero, they studied AirAsia, but apart from what they're doing right now, AirAsia not yet in the groove here in the first set. Rotation error? Oh, ito mo. Isa pa. Isa pang pagkakamali. Diba? So, everything working for the ladies in white. I'm talking Ano about ba the Raiders. tinawag doon kay Abby? Tatanong natin, ha? Hindi natin masyado. Pero that definitely will give that point para dito sa koponan ng RC Cola, isang libreng puntos. Gustong dagdagan ni Joy Cases dito. They are top by 5 at 19-14. Here we go. Chance here for AirAsia to inch in closer. Ball still alive. Subok ulit dito. Ang RC Cola. Yari Yonko, first working hard on defense and then scoring here. Nakakatawa. Deramas ba to? At saka si Caballero nagkabanggaan kanina. Pero Deramos, pero ayan nakahawak pa sa left cheek itong si Caballero. maganda maganda bulos Rapport, eh. Huwag lang tayo mag-error. Tayo gumagawa ng error ng kalaban eh. So tayo nabibigay tayo ng punto sa kalaban natin. Napakasimple. Wala akong makitang mali na dapat hindi magkamali eh. Simple serve, simple depensa, di ba? Buhay yung sarili nyo, hindi pwede hindi lang yung kasama nyo pababa. Eh, hirap na hirap tayo nangyayari ang scoring ng kalaban eh. 4, tapos napatay tayo. Pagkatapos mag-service tayo ng error. So yun nangyayari. So yun, may pababang isa, huwag naman tayo sumunod. Yun ang sinasabi ko eh. Coach, in that last huddle, no need for the playboard. Kadalasan naman talaga, Chiki, hindi kailangan eh. Ang sabi lang niya, we are digging our own grave. That's right, putting themselves in a hole, committing a lot of errors, allowing their opponents multiple Possession para dito sa RC Cola. And just I finish that sentence, they grab a 7-point lead. Nakita ni Judy Caballero, itik siya. So makita mo, papalo siya, nag-iisip siya kung anong gagawin niya. That is wherein the veteran smarts come out mula sa ating mga manlalaro. AirAsia, lamang pa kanina sa ating unang technical timeout ngayon. Nag-aabol ng 7. Tuloy po ang aksyon. Caballero. Susubok naman ang mga nakapula. And that's good. Coming from Angustia. First point coming from Angustia. Definitely a middle attacker para dito sa koponan. Middle hitter rather para sa koponan ng AirAsia and also a middle blocker. Angustia just swinging that ball away from that solitary blocker. But the Flying Spikers, they need to string up some straight points here. Otherwise, if they keep on exchanging points, madadali sila ng RC Cola. That's a good start. Oh, no, I stand corrected. That's a check ball. Indeed. Inugulangan lang sila nito ni Judy Caballero. Ganda ng observation mo. Yung gulang na yun, mga kaibigan, it's really playing to what the defense is throwing you. At hindi mo na ituturo yan. Comes with experience and of course being exposed to difficult situations. Good over reception ni Yari Yonko. Tapusin kaya ni Cases dito ang set 1 and yun nga ang kanyang ginawa. Joy Cases ending it. Set 1 for RC Cola, 25-17. Mga numero, Coach Ronnie. And definitely AirAsia has to improve their block efficiency in spite of the fact that mas marami sila. Hindi pa enough yan dahil ang RC Cola mas maraming bala na inilabas. And the fees dun sa mga palo ng RC Cola talagang ramdam na ramdam mo. They were bubbly, they were efficient, and as a result, they run away with the first set at 25-17. Air Force po, ang Air Force Raiders, sila po ay talagang nanguna dito sa set number 1, Coach Ronnie, 25-17, in spite of
yielding yung papunta natin sa unang technical timeout. Mabagal ang umpisa nila. Pero pagdating ng second technical timeout, bumulusok bigla itong RC Cola. And let's see if RC Air Force will be able to sustain that very impressive run in the first set. Remember that in their last game, they lost in straight sets sa Petron, losing that battle in only 78 minutes, wrapping that match 22-25, 13-25, and 24-26. Kabilis nun. 78 minutes. Napakabilis ng laro yun. Mercado. Naaabot pa niya yun. Again at the net. Ang ganda ng floor defense ng RC Cola kasamang Cheeky. And that has enabled them to have that dominant 5-point advantage over AirAsia in terms of attack points. Pero ngayon, Joy Cases nagkaroon ng masyadong malakas na palo. Attack error, giving AirAsia its first point off our second set. Parang yung natural knack for the ball, itong RC Cola. They showed that in set 1. Habol na habol nila. Meantime, AirAsia they scored the first point in set number 2 and make that 2 points courtesy of Mercado. This is a very young unit. Of course, nandiyan si Nick Laborte. Yes. At itong si Penetrante, Juanyo. Siyang mga veterano para sa Red Shirts, but majority very young players for Coach Ramil De Jesus. Let's see if they'll be able to compose themselves. As Cases scores against 2 blockers. Down the line naman yan. Nakapeke siya. 5. Yes. Tumingin pa kaliwa, pumalo down the line. Pero alam niya, sukat na sukat ni Joy Cases yung muling puntos na unang point ng RC Cola. Naglaro ako ng volleyball na kamakailan lang. Yung laro lang. What happened? Sinubukan ko yung no-look spike. Tingin sa kaliwa, palo sa kanan. What happened? Hindi ko tinamaan yung bola. At ito, tama naman ang tama. Tamang-tama ang pagtama ni Abby Maranyo sa bola. That's right. Balik po tayo sa Cuneta Astrodome as AirAsia in the second technical timeout. As we headed to the second technical timeout, they grabbed the lead 16-15. Reyes and Magsanok here completing our trio. We got Carla Aguas. And speaking of our third man, or should I say third woman, Carla Aguas, our courtside reporter. What's your news there? Thanks, guys. Why keep your strength all bottled up? Coach Clarence wants his team to remember that their advantage is their unity and their strength. Bakit hindi nyo pinapalo? He doesn't want them to be scared of the blockers because as long as they stay focused, their attacks will pull through. As for coverage, they should be a team united but not gathered all in one spot on the floor. They need to improve their coverage and get this set. Back to you guys. United, not gathered. Thank you, Carla. Ang galing nung irony na yun. United. Magkakadikit, huwag pero magkakalat. Yun. United, not gathered. I like that. Hindi nga pwede magkumpulan sa isang lugar. Bawal yun. Oo, Ito, alam mo, Chiki, habang nagre-report si Carla kanina, pinasok ni Coach Aying Esteban si Wendy Simana. Veterano yan. Na siyang designated setter para sa kanyang Mahusay yan, koponan. The ball is kept in play. Then she's also a very good defender. At in the last 2 serves, itong si Wendy Simana, she has been able to give the lead back dito sa RC Cola. War ahead at 18-16. At yan yung mga rotation, yung mga situational substitutions na meron itong ating mga coaches as Laborte attempts to bring RC, or rather itong AirAsia back. Nabanggit mo si Wendy. Alam mo, nung laban nila sa Petron, pinasok yan ni Coach Aying. Kasi sa kanyang defensive assignment. Oo, totoo yan. Parang may dalawang libero kanya. No? Hirap sila kay Big D nung larong yun. Joust. Yan. 18-16. RC Cola still up by 2. They can increase it to 3. Pero ayaw dito ng AirAsia. Hugh, free ball. Ganda ng free ball na yun, ano? Dano yun deceiving. But RC Cola, sigh of relief. Sapagkat meron silang 3-point lead, 19-16. Alam mo, Chiki, sa sipag na pinapakita ng AirAsia, kung hindi efficient ang galaw ng RC Cola, puntos na nila yun eh. Yes, yes. Pero ang RC Cola, once again, showing their veteran experience to build a 3-point lead late here in the second set. So, hindi natin tama yung bola. Iisang tayo ng dalawa-dalawa. Hindi tayo nakapag-a-adjust. Pag ganun adjust kagad, hindi pwedeng madalawahan. Hindi kagad makapagtaas ng bola. Ha? Hindi natin nagmamadali sa pwesto, lalo na sa blocking. Napatan yung tao, naiwanan ka, nakagaheto na yung spiker mo, pumusa ng ganyan, umihit ng ganyan, wala ka na maabot dito. Wave ka na sa kaliwa. Babasahin mo lang yung katawan ko nasaan. O
Sige. Habol pa tayo ha. Hindi pinapakaba ni Coach Ramil kanyang mga manlalaro coming to the second technical timeout. Coach Ronnie, 4 straight points for RC Cola. Ito muna may anunsyo po ako mga kaibigan. Support your favorite volleyball star in the PSL Face-Off. Log on to www.solarentertainmentcorp.com to cast your vote. Kung ako boboto dito, kalagwas lang boboto ko dyan. Gusto mong donut, no? Gusto mong donut. Oh, sana may natira pa dun sa Kailan ka na ba? Isa pa lang. May 3 laro ka, 2 pa. Tignan natin, tirahin mo sa sugar rush, my friend. Oh yes, may baon tayo dyan. Mamaya. Ako bahala sa blood sugar mo. Thank you. Thank you. Pero dito, sinong bahala sa second set? RC Cola, sila ang bahala. They want to grab a 2 sets to nil lead. Pero to you and the rest of the ladies in red, I think they have other things in mind. Let's see. Ako, ang teorya ko dito, kasama Chiki, nababahala na si Coach Ramil De Jesus. Dahil, ang pumasok sa isipan ko dun sa bahagya niyang sinabi sa loob ng 1 minuto, Yes. bawal madalawahan. Mahirap madalawahan because that will be a deep hole that they will be in. It's definitely going to be hard to climb out of dahil sila ay mamimiligro. Yes. Laban dito sa isang grupong napaka-veterano. Although mga kaibigan, Coach Ronnie and I, we've seen a lot of weird things happening in volleyball. Ay, naman. Down 0-2, biglang humabol, pero si Micah Ortiz, iba yung hataw na ginawa niya. She wants to create a bigger space between RC Cola and Eurasia. And now, size is becoming to be a factor para dito sa kunan ng RC Cola. And that factor is also going against AirAsia, who used their net efficiency in terms of blocking kanina na makahabol, makalamang. Pero ito, tumimeout muna si Coach Ramil De Jesus. Sige, hindi konti tiwala sa ginagawa, lalo yung palo. Pag ang palo, papaluin talaga eh. Ang palo natin palagay-lagay eh. Talon-talo tayo sa opensa ng kalaban eh. Yung kalaban, pag tumas yung bola, bahala na. Kung bibababla kayo o wala, basta papaluin ko ng malakas. Ganun ang attitude eh. Kasi, kumpiyansa yung kalaban nyo dahil kumocover yung kasama nila. Pag kumalo yung kasama nyo, ilang kasi yung palo. Sabihin nyo, kukover kayo. I like the message. Kumpiyansa and be decisive when you hit that ball. Every team is a work in progress. The learning experience never stops. For our coaches, and most especially for our players, but you have to learn quickly. And in the course of the game, you have to be able to process whatever it is that is necessary to be able to make the correct adjustments. Reception numbers, Coach Ronnie. And once again, ito yung sinasabi natin na efficiency ng RC Cola. Floor defense nila matining. Sumasabay naman ang AirAsia pero meron silang mga bahagyang pagkakasinok. Yun lang. 4 na sinok. 4 na sinok. At 7 puntos na ang kalamang ng RC Cola. Scores 2. That's 16 all. Yes. 2 timeout. Or rather, pagkatawid ng second technical timeout, lamang pang AirAsia. First technical timeout, second technical timeout. That's right. 8 straight points. So 16-15 yun, di ba? That's right. So talagang namimiligro dito po ang AirAsia. Yes, they need a point. And Angustia finally stops the bleeding for the Flying Spikers. And remember that tomorrow is Independence Day kasamang Chiki. Oo. And these two teams want to be independent from each other. And one team here will definitely be in the solo second spot. Pero hindi makakalusot ay bababa ng gusto. At ito, 8 set points na ang bala sa bulsa ng RC Air Force, using their vast and rich experience to stay ahead. I like your description. You want to be independent in second spot. Tama. Diba? Tama. Kasi kumakatok ka sa number 1 nun. I'm coming. I'm behind you. Oh, nice dump. We'll see if RC Cola will close this one out. Or AirAsia. Hihinga pa. That's right. And Angustia. Again. She is the go-to girl, if I may say. Gusto ko yung turo niya dahil parang turo sa balintawak. Diba? Wait for me. Yeah. Headed there. Yan ang dulo ng MRT. Yes. Yeah. Last stop. Last stop. At ito, gusto ng AirAsia, hindi man nila mabawi ang Agos dito sa second set. E makabuelo naman para sa third set as Capaliejo closes the door on AirAsia to go up 2-0. 25-17, 25-18. And ang RC Cola, abante po sa ating laro. 2-0. Set number 3, coming right up.
Liga All-Filipino Conference is presented by PLDT Home Evolution, limitless sharing with the family-size connection of PLDT Home DSL, the #1 home broadband. Carla Aguas, what do you have there at the sides? Thank you, Chicky. It was raining points for RC Cola, causing a turbulent flight for AirAsia in the first set. But since I listened in the huddle, Abby Maranyo was quick to boost up the morale of her team. They decided as a team to focus more on their blocking and coverage on the floor. As for Coach Ramil, he wants them to have a leadership system sa loob daw ng floor. Are they going to work together in this set? Maybe the weather will finally clear up. Back to you guys. Ganda naman nun. Thank you, Carla. And it seems like the weather is indeed clearing up for AirAsia because when you were saying that report, Coach Ron, nakita mo si Abby Maranyo, parang nagdidirekta ng traffic, ano? Kung saan pupunta ang Kanina mga pa, kamp eh. papasok pa lang after nung first technical timeout. Non-stop ang pag-communicate ni Abby Maranyo. There are different kinds of leaders. Meron, they just lead by example. Meron, very vocal. At meron naman talagang hindi nagsasalita. Pero, mabigat ang gawa. Si Abby Maranyo, parehong mayroon. At hindi lahat ng manlalaro ay may ganyang kakayahan. That is a gift that you have to use and maximize to be able to attain whatever potential there is para sa ganyang klaseng atleta. Tuhog niya salita na, gawa pa. Mahirap yan. Diba? We are tied at 9. AirAsia on the attack. Muntik mawala pero nandun si Dimakulangan. Not over. Not over indeed. That was too soft for Joy. Mas mahusay si Joy talaga pag nakabuelo. At nalungkot man siya doon sa huling attack point niya. Kanina naman sa ating first set, binigyan niya ng matinding kasayahan ang kanyang kupunan dahil sa napakarami niyang pinatay na bola para sa kanilang banda. 10 serving 9. AirAsia up by 1. Cases wanted to go down the line pero outside ang kanyang palo. Pero alam mo, kung panunuurin mo lang kung paano umere itong si Joy Cases, talagang you would marvel at the way she executes her verticals. Tatawagin mo malasibat pa rin, hindi na. Pag ganon, Javelin. Javelin, okay. Javelin. Ganda panuurin eh. May angulo, no? Oo. I like that description. Javelin jump. Ayun, no? Kita mo? On cue, para siyang may earpiece. Kasi ang hirap dahil babaliin mo yung katawan mo. Kasi iba talaga. Iba di ba? May iba-ibang preparasyon pero yung kanya hindi siya katangkaran eh. Yes. Look at this. Cross-court set coming from Rhea. Look at the preparation coming from Joy Cases. Hindi pa nakita yung lihis. Parang hammer ng baril, ano? Grabe. Ibang trigger ng kanyang mga palo. Ang ganda talagang panuurin. Iba rin kila Rachel Dakis. Iba rin kila Jovelyn Gonzaga. Iba rin kay Abby Maranyo. Different approach, different sets, different attacks. Yes. And it's a beauty, really. An art form. There you go again. And she's making us look good, Coach Ronnie, as we are tied at 11. Earlier, it was Judy Caballero who was given a lot of setups ni Rhea Di Maculangan. Rhea Di Maculangan was outplayed by Mary Grace Masangkay sa kanilang huling duelo. Masangkay had more excellent sets kumpara kay Rhea Di Maculangan doon sa huling panalo ng Petron kontra sa RC Cola. Pero ngayon, gustong pantayan at lampasan ni Rhea. Na gumawa ng isang service. Saka gustong-gusto ko yung demeanor nitong si Rhea Di Maculangan. Did you see that smile? Yes, she is a very fiery competitor. But yung aura na nakikita mo sa kanya, happy competitor siya eh. Eto, are you happy with the numbers dito, Coach Ronnie? AirAsia has to be concerned with the numbers in terms of their block efficiency. Pero kailangan nilang gawin dahil ang tangkat talaga ng RC Cola sa Mercado. Rebounding and giving AirAsia a tied match here in the second set at 12 all. So, bago manlalaro. Nagsisiso. Numero 14 po yan. That's Makatuno. May Makatuno wearing jersey number 14. Pati yung libero dito ng AirAsia. Gumamit ng pangalawang libero. That's Rochelle Season. On wearing jersey number 12. And dun lang, Coach Ronnie, lumamang na dito ang AirAsia 13-12. Block coverage ng RC Air Force nagkulang doon. Yung net defense ng AirAsia continues to push them into a higher altitude but they will commit a service error courtesy of Makatuno. Alam mo, ang isang aeroplano pag umabot dyan sa air, bago makarating yan sa taas, di ba? Kaya naka-fasten seatbelt sign ka.
dahil we want to reach a certain altitude before you go on cruise control. Diba? Paakyat tayo yan eh. Hanggang Pomlato. Alam ko, nasa pag nag-18 tapos, pero yung pag long flights, 35,000 ang hinahanap mo dyan eh. Ganun kataas. Oo, ganun kataas. But is the flight or the altitude enough for AirAsia to say they can get set number 2? They have a 1-point lead, but it's a scary 1-point lead. One thing good about them is that yung errors nila ay hindi ganun karami kumpara sa nakita natin sa unang set. Ang RC lang, maraming attack errors tayong nakikita. Kung kaya't muling bumalik ang kalamangan dito sa Red Spikers. Line We'll Spikers pala. Tatabla kaya ang mga nakaputi o lalamang ng dalawang AirAsia. Paning, kanyang palo, hindi pa pala rin. Sabi ni Paneng, bumanda sa mga tumapal. Pero iba ang nakita ng ating mga officials. Kung kaya't out ang itinawag sa palo. Enjoy Cases will be in the back after the serve of hers. 14-all. Service of Cases, good. Laborte sa net. Parang binigay lang dito sa RC Cola. And because of that, RC grabs the lead 15-14. Kita mo yung palong huli ni Nick Laborte. Ang galing gumamit ng offhand dyan. Dati yan, patay na yan gamit ang kaliwa. Pero makita mo kanina, parang naging free ball lamang. Iniangat lang niya, Kasi no? dati, sa sobrang taas ng talon ni Nick at yung hang time, nandun siya sa taas, winawas-iwas lang Kahit na wala siya sa forma. Oo. Yes. New girl once again, para dito sa AirAsia, Estampa. Matangkad. Nakayuko na, matangkad pa rin. I would guess 5'11", 6, thereabouts. O mga 5'9", 5'10". But AirAsia, Coach Ronnie, because of a check ball, tumabla dito at 15-all. Stephanie Mercado's really worked herself towards being in very, very good game shape. Very lean. Looking mean. Lean and mean. Yes, very efficient, scoring well para sa red shirts. Lean and mean machine. Pwede. Flying machine. Ayan, ha? At Laborte at the net. Heading to our second technical timeout of set number 2. Lamang AirAsia, 16-15. We'll be right back. At nakatulong ng gusto yun sa RC Cola. Yung kanilang floor defense ang talagang nagiging puhunan dito ng white shirts. Yung blocking naman ang ginagamit ng AirAsia para mamarkahan ang mga bala na points of attack ng RC Cola. RC Air Force. Another attack here by RC Cola. Nadepensahan muli ng ladies in red. They'll try again. Oh! Nanggigil. Double yon. Nanggigil. Alam niya eh. Alam ni Laborte. Laborte, many-time member of the national team, continues to play in big form. Hindi na siya ganun kataas kumere. Pero yung yaman ng karanasan sa dami ng laro at pinagdaanan, hindi mo maituturo. At yung may pagpapalit. Tama, kayamanan yan eh. I mean, the jump may vanish quickly. Diba? Yun ang unang-unang nawawala at saka quickness. Bugbog ang legs eh. Bugbog ang legs eh. But Maranyo, Chiki attempting a pancake earlier. Don't look now, RC Cola. That's right. Taking the lead away at 4-3. Joy Casas, first time to be on deck to serve here in the second set. Uy. Muntik mag-hesitate doon. Muntik mawala pa. Pero naisalba dito ng AirAsia. Natuwa sila doon because they thought that was a lost cause. Panay Mercado continues to score well para dito sa AirAsia. Also a product of the De La Salle Spikers program. Panay Mercado finished her school already at ngayon naman ay naglalaro dito sa ating PSL. Hindi ako nagkakamali. Naglaro sa Petron dati itong si Panay. Double check natin. Saliksikin natin yan para mabigyan natin ng ating mga viewers ng mga trivia ganyan, Coach. I like it when you mention those trivias. For all, we are tied here. And that's a gimme. That's a gimme. Nick going to a difficult angle, but she just cannot convert. Quickly apologizing is Laborte to the coaching staff. The veteran. Bibigyan mo yung minsan sa veteran. Okay lang. So RC up. RC call up 5-4. Nice. Oh, that was a quick one. I like the emotions of this young unit. Angusha saying, go, go, go. And look at the way Abby Maranyo communicates with the rest of her teammates. Knowing and understanding that they may be behind, but they need this second set to be able to turn things around. Ano bang ilang itawag dito? Sabi ng ating official, Hindi pa ready? wait for the whistle. Tama.
So that will give Laborte one more chance. Service is good. We are tied at 5. Raiders on the attack. Mariano, great dig. Or Marano rather, great dig. Paning using the net as her ally, pero nandun ang depensa ng RC Cola. Yun nga lang, mahaba pagkakapalo. Ang hinayang dito si Coach Aying Esteban. Pababa ang palo, hindi pahaba. Yun ang sinasabi niya rito. In-acknowledge naman ni Micah Ortiz yung kanyang pagkukulang doon. Tama ka, Coach Ronnie. Si Bingo Milyonaryo sa first unang conference, but she also played for Petron. Thank you very much sa ating mga researchers for helping us. Sa ating Tampiolo. Sa ating Tampiolo na itatago natin sa pangalang Pierre. And don't look now. Lamang na ang Air Asia ng dalawa, Coach Ronnie, 7-5. Pretty much a repeat of set number 1. They're moving much better. Dun sa una kasi, puntos talaga nila galing sa atake. Dito nakikita ko, itong RC Cola nagkakaroon ng maraming attack errors dahil masipag ang floor defense ng koponan ng red shirts. But that time, Caballero finally scores. Caballero definitely packs a lot of power sa kanyang atake. Kaya niyang itiin, kaya niyang Pabagalin, no? At kaya niyang pabandahin. At pag binagalan niya, maheheli ka eh. Yan. Sabi ito ni Caballero. 6 serving 7 on deck to serve. It's Micah. And that point will go to RC Cola to the disappointment of Angustia, and we are tied at 7. Malanganin yung palo ni Angustia ron, maliwanag. Angustia committing that attack error. 2 straight points kinuha ni Micah Ortiz. At ready makulangan para dito sa koponan ng RC Cola. Sino kaya ang lalamang as we go to our first technical timeout? Q. Si Q ang magbibigay ng kalamangan sa Air Asia. Our score 8-7 as we go to the first technical timeout of set number 2. RC Cola's way. The attack numbers 15 versus 9. Still going the Raiders' way. Tied at the blocks, but in the serves, very accurate are the Air Force and Air Asia struggling to steal a set. I'm saying steal a set because they're down 2-0 in favor of these ladies in white. Chicky Reyes here with a good coach, Ronnie Magsanok. And ito po ang inyong 8th playing day ng ating PSL All-Filipino Conference second season. Ito ang volleyball. And these players, or these ladies in red, headed by Paning Mercado, ay gusto makasungkit nga po ng isang set dito sa kanilang laro kontra RC Cola. At magagawa lamang nila yan kung mananatili sila na flawless sa kanilang floor defense, outstanding sa kanilang dead defense, at highly efficient sa kanilang attack points. Mga bagay na nagkaroon sila ng kakulangan laban sa koponan na halos makikita mo walang bahid ng pagkakamali. Imposing their will after dropping a 3 straight loss sa Petron last Sunday. In a match that only took 78 minutes, RC Cola extracting 2 quick sets. Laban dito sa RC Cola as Joy Cases scores once again against 2 Blackers. Tignan mo naman, 8 points Yari Yonko laban sa Petron. Joy Cases 6 points. Caballero, yun ang lamang nagawa, 8 puntos din. Kung ikaw ang mga manlalarong binanggit natin, alam mo kung Hindi anong ka gusto mo. Oo, Hindi alam ka mo. pang 6. Oo, at ang mahirap dito para sa Air Asia, natapat sila sa isang koponan na nakatikim ng unang pagkatalo. Air Asia, 2 sunod na panalo, pero hindi nanaig kontra sa koponan ng Generica Army. Dropping that match in quite a long time. Took them an hour and 42 to go down in defeat. Pero 4 na tough sets yun. Yes. Some of these players that you mentioned, Coach Ronnie, ako opinion ko, they're good for what? 14, 15 points. Oo naman. At the least. At least. Kasi sa kanila naman ang bato talaga ni Rhea ng mga bola. Yari Yonko pushing that ball to Joy Cases as di makulangan. Ito, sa Mang Chiki. Binigyan naman si Yari Yonko. Tuloy ngayon, RC Cola wanting to get a 3-point lead. Wow. Micah Ortiz saving that set. Alam, hindi makulangan na medyo Alanganin, lumihis eh. Pero nakita mo, sinigurado niya na hindi 2 touches. Sinigurado niya na walang lifting. Makita mo, no? Ang ganda
nabuhay pa rin. Terrific touch coming from Rhea Di Maculangan. Nandiyan naman po magsaserve for RC Cola. Strong start here for the Air Force Raiders. They're up 3-0. Make that 4-0 dahil po sa service ace ni Rhea Di Maculangan. And this is an early timeout by Coach Ramil De Jesus. Let's try to listen in. Ano gawin natin sa loob? Simple lang naman eh. Hindi naman mahirap yung ginagawa ng kalaban nyo eh. Masyado lang kayong nag-expect ng kung ano-ano. Galawan nyo lang ng tama. Receive na muna ng tama. Kumpisa kayo sa receive. Dahil sa pag-block, hindi nag-apura. Kunin nyo yung tao nyo. Pag nakapwesto kayo, hindi naman basta-basta lulusot yan eh. Napwestohan nyo eh. Kaya minsan, wala kasi kayo sa pwesto. Kaya ganun, pag dumating yung bola, hahabulin nyo. Ang take ko sa tono ni Coach Ramil, Coach Ronnie, tatanggapin ko kung mabigat yung ginagawa ng kalaban eh. Para puntusan tayo eh. But they're not doing too much and yet they're scoring on us. And that is where the frustration lies for Coach Ramil De Jesus. At ang kinalalagyan ngayon ng AirAsia ay they are standing on shaky ground. Very shaky, Coach. Yun yung sinasabi ni Coach Ramil kanina na mahirap madalawahan. Si Michelle Datuin ba yun? Yes, kanina nakita natin enjoying the action on this rainy afternoon. Yun ang maganda dito sa ating mga manlalaro. I mean, even if they don't have a game, they will come here, watch, and scout na rin eh. Alam nila mga kalaban. Pati si Michelle Datuin nung club team na nagpunta sa Asian Women's Club Volleyball Championships na ginawa. I think so too, Coach. Nakorachi sa Thailand. Basta sa Thailand. Oo. Dahil yung men's edition of that competition happened in Manila. Oh, we were lucky to be part of that tournament. Napanood ko nga pala sila sa Brazil. Nakita Yung mo na. Al Rayyan. Nakita ko ang Qatar. Ang kalaban ay napakalakas na koponan. Pero hindi kasama si Pogi. Wala siya. Hindi mo kailangan ng pogi dito sa PSL. Sapagkat dito, ang pogi, mamaya yun sa game 2. Andito ang mga magaganda at mahusay na atleta. That's Gustillo, that's Cruz. And finally, AirAsia stopping the onslaught ng RC Air Force. They were down 0-6. Now one will serve 6 here in the third set. Looking to stay alive and survive. 3 ball galing kay Yonko. Buhay pa rin, ano? AirAsia will try. Finally, they get their second straight point. Galing dito kay Mercado. Joy Casas trying to review what happened. Di Maculangan na nagmanggahan kasama si Jill Gustillo. Ayan, parang na-whiplash. Inaalog-alog ang kanyang leeg. Bola, pasok. Tingnan natin ngayon ang gagawin ng RC Cola. Oy! Mercado. Alam niya, nanghinayang siya. Alam mo ang target ng atake ng RC Cola? Depensa ni Abby Maranyo. Mapa-serve, mapa-regular na atake sa kanya dinidiretso. They're making her work. At saka parang hindi siya makapalo. Sa kanyang first ball, ayun na naman. Madiskaril man lang, ano, Coach? Here we go. Kasi limited ang scoring options dito ng Red Shirts. That point will go to RC Cola clearly. 8-2, first technical timeout. That's a great strategy. We'll talk more about that. 8-2, timeout muna kami. Babalik ang inyong PSL All Filipino Conference. Towards a win. Wag malikot, Coach Ramil reminds the veterans in his team. They shouldn't feel that they have to do it all because that leaves room for RC Cola to score. Furthermore, the girls have to lead as a team to adjust and trust. How can there be a flow if there's no clear unity? Focus on your strengths, blocks, and quick attacks. Back to you guys. Maraming salamat sa iyo, Carla. You mentioned one flight, Coach Ronnie. Let's talk about the turbulence. It's fasten your seatbelt sign all the way right now for AirAsia dahil inaalog-alog sila ng headwind at tailwinds ng RC Cola. And for them to be able to recover, talaga namang kailangan mag-unite sila. At ayon nga sa report ni Carla kanina, parang wrecking ball dumadating ang RC Cola dito kontra sa AirAsia. Yun nga gusto ko tanong Carla, you were there during their huddle. You mentioned about what Coach Ramil said. Ano yung body language ng mga manlalaro? Are they in sync to what their coaches are telling them? I think they still have to work on their jive. It was clearly
seen that the veterans were having words with some of the rookies and they couldn't seem to jive together for one clear idea. But hopefully, this set will wake them up a little more. Maraming salamat. Well done, my partner. Well done, well done. Pag hindi kasi sila gumising dito, Carla, they will run out of sets already dahil Oh, yes. ito na ang pangatlong set na kung sakali ay maididiretso ng RC Cola. A joust between Yari Yonko Tuloy pa rin. and once again RC Cola. Caballejo, Will alam mo, score. you mentioned that earlier, Coach Ronnie. Matindi palo, but anytime that she has to hit it softly, that's killing me softly for Caballejo. Hayop bumasa talaga si Judy Ann Caballero. And no single-digit performance for these three players that we mentioned earlier. Perhaps, baka, pero in a winning cause. Yes. You know? In a winning result. Spreading the Oo, wealth. pwede Okay. yun. Pero ang sikreto nito, si Rhea Di Maculangan at yun ang nakikita ko rito in terms of success rate sa kanilang serves. Wow. Look at that disparity. It's all about coming back after tasting a loss. And that is a testament to the veteran unit ni Coach Aying Esteban. Bawal ang malungkot ng mahigit 24 oras. Bounce back. Forget it. Pwedeng sumimangot, mahirap malungkot dahil hindi ka makakabawi. And the same thing can be said for the Flying Spikers. Bawal malungkot. You're down 2-0. Pero ito, manageable pa rin naman. Kaya pang habulin. They're down here 4-11. Ball still alive. They will try again. Good block coverage. Again, Caballero with a soft touch at sinundot pa siya ni Gustillo sa pisngi. Jill Gustilo with a Tinkerbell move on Judy Ann Caballero. You wished for that point to happen, and it did happen. Judy Ann Caballero toying with the floor defense of AirAsia. And the Flying Spikers are not only in for a turbulent ride, but they are even facing a shaky landing. Shaky landing indeed. At sila lang ang makakapagbago niyan sapagkat they are the pilots inside the court. Yeah, Di Maculangan almost scoring. Nice. Caballero this time with power. Net defense, superb. Subok muli ang RC Cola. Again, the Flying Spikers down the line. Anong pito? Anong tawag? It's out. Hindi naman nagkukulang sa effort ang AirAsia. But perhaps they need more games together. Yung practice hindi tanong yon. They had 17 days in between games 3 and 4. Yes. Which happened last Sunday. Ngayon, they had 2 days to prepare for RC Cola. But the more matches that they play, probably the better that this team will be. These young players are very promising, but they have to play more as a unit and play more against the better teams. Sabi nga natin, yung mga nakakalaban nila, tinalo nila. Sa bandang umpisa yung dalawang sunod na panalo, are two teams that are in the tail end of our And standings. they have to compete against the best. Oh yes, if you want to prosper yourself in the leaderboard, then you have to beat the teams that are in the upper draw or in the upper half ng ating leaderboard. 13-5, 8-point lead for RC Cola at the net. Tuloy pa rin po tayo. Free ball. Subok muli dito. Ang Raiders. Caballero, soft touch again. Good cover. Going to the back. Hindi maganda pagkakatapik din siya. And that's another point here for RC Cola. They're up 14-5. Kung dun sa last game ng AirAsia, meron 3 players na nakapagtala ng double digits. Magtataka ako kung meron dun sa 3 players ngayon na aabot sa double digits. Talaga? Jack Cruz, Paning Mercado at Abby Maranyo. Ano, madalang sila ngayon. Ano, hindi. Maliban sa madalang chiki, hindi sunod-sunod eh. Yung panaka-naka lang. At marami dun sa second set galing sa errors ng RC Cola instead of sa opensa nila. And you would want those errors as bonuses, not your main source of points. Totoo yan. At remember, para makakuha ka ng magandang rhythm. Pwede nilang nakuha yung second set eh. Diba? Pero sa kiskisan at pagdikdikan ng laban, kailangan makapalo at makapatay ka ng bola. Yun yung nakawala, ano? Yung set na... Tumulas. You're right. Because they were up until the second technical timeout. Ito, set number 3, lamang pa rin ng RC Cola. Caballejo, talagang this time, attacking Maranyo again. Ganda ng observation mo, no? Going to Maranyo. Alam nila eh, para hindi makapalo, bigyan mo ng bola.
Diba? Tagasagot ka lang. Kasi pag sagot, recover pa yan eh. Ang hirap naman kung siya pa yung bibigyan mo. Meron nakakagawa. Pero hindi siya binabatuhan ng bola ng setter niya. Pero at this point in this game, kung saan down ng dalawa ang mga nakapula, tama ka, bigyan mo si Maranyo. Patay. Hanggang na sa atake yan. Yes, yes. Etong RC, 3 umaatake. 4 pa pagka nagka-minsan. So everything going well here for RC Cola, Cases. One more time for Joy. Kanina mahina, kayo malakas. And they're up by 10, 16-6 as we go to our second technical timeout. Still RC Cola ahead. We'll be right back. Make it oldie but goodie. Thank you. Thank you. Thank you. Ako si Goody, ikaw si Oldie. Oldie. Thank you. 17-7, but really, that was a great report, mainly because supposedly flights are no smoking, but the Raiders are smoking hot. Mainit. And Coach, gaya ng binanggit mo rin kanina, humuhugot sila dun sa pagkatalo nila sa Petron. Kitang-kita mo eh. May kagat-ipin eh. No, At saka may walang, gigil, oh. walang biro-biro. Oo, nakikita mo naman yung synchronicity, yung unity, at yung rapport sa kanila. Pero alam nila, all business eh. Nothing to take away against AirAsia's Flying Spikers, guys, because as Coach Ronnie also mentioned earlier, nandun naman yung attempt eh, nandun naman yung And I thought that they preparasyon had a eh. good game plan. Yes. The energy level is there, the effort is there. Talagang, for today lang Ngayon, talagang dominated sila ng RC Cola. and babalikan po natin palagi yung second set. Yes. Kung saan nabanggit mo, Coach Ronnie, sila ang lamang hanggang second technical timeout. Tama. Pero after that, 2 points lang ang kanilang na-score. Natalo sila 25-18. At dito sa ating pagbubukas ng third set kanina, 4-2-0 agad ang bukas botelya ng RC Cola. At sabi nga natin, yung espiritu nung pagbukas ng botelya. Parang inalog. Ay, naku, Diba? sumirit. Sumirit agad eh. At gumuhit sa lalamunan ng AirAsia. Kung kaya't ito, dama pa rin ng AirAsia ang hagupit na pinakikita ng RC Cola. That word, guhit, that you use, Coach Ronnie, yan ang nararamdaman ngayon dito ng AirAsia. Gumuguhit ngayon yung kagat ng mga atake ng Raiders. At they just could not get to their comfort zone. That cruise level na tinatawag. No? Yung altitude na hinahanap nila kontra sa depensa ng RC Cola. Oo. Maalog pa rin. May katok no? Sa dulo. 19-9, may got 19-10. AirAsia now in double digits. They lost the first set 25-17. They dropped the second set 25-18. Itong RC Cola na naghahanap ng pang-apat na panalo sa 5 laro ay gustong ibsa ng AirAsia na gusto naman makakuha ng pangatlong panalo sa 4 na laro. Mga kaibigan, ang mananalo po dito will be in solo second. And that's a good spot, knowing that right above you are the Petron Blaze Spikers. At bumubunot na si Coach Aying Esteban. This is Jennifer Manzano about to come in at papahinga na si Yari Yonko. Jed Montero was also able to get her floor time earlier. But Wendy Simana, the veteran, comes in once again to provide stability. Of course, efficiency at that service area. Lamang sila 20-10 sa ating third set. Service is good. At nagtinginan dito si Montero at si Tapik. Pangiti na lang sila. They have the luxury of making those errors because they're still up 9. So on deck to serve, numero 9. Alam mo, Si Q. hindi madali para sa mga manlalaro na pumasok. Mapalamang ka ng 2 sets, mapalamang ang kalaban. Kasi kanina pa yung laro but itong si Tapik, who also has played well para dito sa RC Cola, scores the 21st point for the White Shirt. But still, kung ikaw sila Jet, sila Manzano, matutuwa ka dahil Yes. kailangan mo yung laro eh. Yes. Diba? Kailangan mo yung laro. Lahat naman nakakapag-ensayo pero iba yung nakakalaro. Yung game pace. Yes. Yung talagang totoong laro. Kasi dito may kaba, may hilo. You know, merong uhaw. I would hear players who would be coming off the bench na sabi nila, if we don't get to play, after practice, we try to play para maging sharp pa rin sa laro. Mga kaibigan, support your favorite volleyball star in the PCL Face-Off. Log on to www.solarentertainmentcorp.com to cast your vote. We have a lot of beauties here in PSL. Pero para sa aming coverage team, ano Coach Tony, sangayon ka? Sangayon!
Carla Aguas. The Explorer. The Explorer. Montero at the net. Sa kanya muli ibibigay, going down the line. And she gives RC Cola another 10-point lead, 22-12. Jed Montero, 2 points here in the third set. At ito na ang kapwa Lady Maroon. At South Ramos also making her first appearance. Southlyn Ramos. Pinanganak noong March 17, 1990. Rotation error para dito sa koponan ng RC Cola kasamang Chiki. 1990, magkakaproblema na naman tayo. Anim na taon, 4 na taon matapos kang manalo ng iyong UAAP Championship sa University of the Philippines. Tama ko? Ilan taon na ba yun? Tama ko. 28 years na, 25 no? anyos ka nun. O 26. 1986, 1990. 1990, 22, 88, 66, 66 ako, 24. Tagal na rin pala. Pag hirap bilangin talaga, pag malaki ang distansya ng mga siglo. At sinabi mo malaki distansya itong nakaharap ngayon dito sa AirAsia. They're down by 8. 14-22. Kailangan nilang kumayod po dito. Let's see if they can come back in this game. They're down 2-0. Raiders on the attack. Oh, mapalakas, mapahina. At sinigurado ni Manzano yan na babalik sa siyam ang kanilang kalamangan, 23-14. Montero scored 2 points earlier. Now it's the turn of Jennifer Manzano to also give a trickle of contribution para dito kay Coach Aying Esteban. Coach Aying Esteban rewarding her ladies with floor time late here in the third. 23-14 para sa RC Air Force. And I'd like to hype on that again, Coach Ronnie. If you get minutes on the floor and you go far into sa ating elimination round, talagang magagamit mo yan. Kakailanganin mo yan. Dahil sa nakita kong mga rosters, ang ibang kupunan ng lalim eh. Ang lalim, yung iba nga parang national team na pag tinignan mo. Totoo yan. At eto, 10 match points para sa kupunan ng RC Cola. Tingnan natin if they can close it out. Ramos, medyo excited. Si South, medyo excited. Pero palo niya yun eh. Matangkad din itong ating manlalarong si South Ramos. Si Chan naman, susubok pa rin dito. AirAsia not giving up. Flying Spikers, they're down by 9. They'll go to Ramos. Siya pa rin. Parang practice ano? Oo, at natutuwa yung kanya mga kampe. Let's see, they'll go back to her. Pinapagod nila si Ramos. At si Ramos ang tumapos. Ang ganda nun. Ramos ang tumapos, Coach Ronnie, sa score na 25-15. And South Ramos taking RC Cola towards the north. They will climb in the leaderboard. Just 1 game behind Petron. Itong kupunan ng RC Cola will go up to 4-1 behind the 3-0 of league leading Petron Blaze Spikers. Mga score po natin, unang set 25-17. Punta sa RC Cola yan. Second set, ang sinasabi namin ni Coach Ronnie, ang set na sana'y nasungkit ng AirAsia but still went RC Cola's way, 25-18. At ang ating third set po, still RC Cola, si Ramos ang tumapos with a score of 25-15. And they improved their record. Ang RC Cola 4-1, habang baba naman ang AirAsia